Ito ay isang medieval na recipe para sa isang palamang igos na may mga pampalasa na may medyo hindi ka nais-nais na pangalan na repe. Gawa sa pinatuyong igos at pasas na niluto sa alap, tinimplahan ng itim na paminta, kanela, luya, nutmeg at pinakulayan ng sandalwood. Ngayon, hindi na natin masyadong ginagamit ang sandalwood sa pagluluto, lalo na dahil halos wala itong lasa. Pero noong medieval na Europa, gustong-gusto ng mga tao na gamitin ito para kulayan ng pula ang kanilang pagkain. Sa pangkalahatan, mahilig ang mga tao noong medieval na panahon na kulayan ng matingkad ang kanilang pagkain. Kinukulayan nila ito ng dilaw gamit ang saffron, berde gamit ang spinach, o kung may pera sila, tinatakpan pa nila ng gold leaf ang kanilang pagkain. Ngayon, ang mga taong kumakain ng gold leaf ay syempre ang mga mayayaman at sila rin ang kumakain ng resepeng ito ng repe. Alam mo, ang mga igos at pasas ay kailangang manggaling pa mula sa Mediterranean at ang mga pampalasa ay galing pa sa silangang Asya. Mahal talaga ang mga ito, kaya di nakapagtataka kung bakit curry o paraan ng pagluluto ang anyo ng resepeng ito. Koleksyon ito ng mga resipe mula sa mga punong kusinero ni Haring Richard na ikalawa ng Inglaterra. Ngayon, si Richard ay hindi naman talaga isang mahusay na hari, pero isa siyang magaling na punong abala na marunong maghanda ng napakagandang piging. Bongga ang ginastos niya sa damit at pagkain, kaya kung naimbitahan ka sa Kastilyo, tiyak na isang napakasayang handaan ang aabutan mo. Siyempre, hindi naman lahat ay naimbitahan, kaya siguro hindi na nakakagulat na nagkaroon ng pag-aalsa ng mga magsasaka noong panahon ng kanyang pamumuno. Pero kung nagkaroon ka ng pagkakataong kumain kasama si Haring Richard, siguradong mag-enjoy ka at maaring ihain sa'yo ang isang putahe tulad ng repe na ito. Matamis ito at hitik sa pampalasa, bagay sa tinapay o keso. Sa palagay ko, ang brie ay swak dito. Para sa higit pang kasaysayan at recipe, bisitahin ang Tasting History Cookbook.